Ba tayong sandaling tumayo? Tumawit lang ng isang panambahang awit. Hallelujah, Jesus. Praise God. Ang ating pag-aaralan, pinamagatan ko po itong The God of Hope. Shall we bow down our heads and close our eyes? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. We love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, we thank you for your glory, O God. You are the God of hope in our hearts, in our lives, O God. Thank you. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagkilos at pagsama mo bilang Diyos ng pag-asa. Kami hindi nawawalan ng pag-asa, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Continue to be with us, Lord. As I preach your word, let your people, O God, understand the message you want to bring to each and every one of them. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. To you we give the praise, the glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige, muli ho tayong tumayo para sa pagbasa ng ating Word of God. Shall we all arise again, please? Be with me from Romans chapter 15, verse 13. Basahin ko po sa NIV version. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. You may be seated, please.
Pwede ba natin bigyan ng Diyos ng malakas na patuloy palakpak? Hallelujah! Hallelujah! So ang ating ng pag-aaralan, pinamagatan ko po itong The God of Hope. Kasi talaga namang sa buhos natin ibigay ang ating buong kagalakan sa pag-asang patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Simulan na po natin. Romans 15 verse 13 is a Christian blessing from the Apostle Paul that encourages believers to have abundant hope, joy, and peace. Sarapan na po ang kayang ibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na inihayag ni Apostol Pablo ang magkaroon tayo ng masaganang pag-asa, kagalakan, at kapayapaan through faith in God and the power of the Holy Spirit. So itong verse na ito, meaning is that God is the ultimate source of hope. Wala namang iba na pwedeng panggalingan ng ating pag-asa kundi ang ating Panginoon. And by trusting Him, so we as a believers can be filled with joy and peace, which overflows into their lives as an abundance of hope. Kaya sinasabi, di ba, na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kahit anong laki, no, dami ng mga problemang dumarating sa ating buhay, because we are not excused for that problems, trials, and suffering. Kahit ayaw mo, hindi papayag si Satanas na hindi ka gagalawin. Because he wants to test your faith if you really belong to our God. Kasi may mga, sorry for the word, Kristiyano na konting problema lang, bumabagsak. Doon natutuwa si Satanas at nalulungkot ang Diyos. Kaya yun ang kailangan nating patibayan sa ating puso at isip na ang Diyos ay patuloy nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kahit gaano man yan kalaki, gaano man yan kabigat, tingin mo parang hindi mo kaya, kayanin mo pa rin dahil ang Diyos na iyong sinasamba, pinupuri, pinaglilikuran, ay Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Kaya in anything that happens in our lives, don't lose your hope. Dahil yan ang binibigay sa ating Panginoon, ang huwag tayong mawalan ng pag-asa. This is not a hopeful feeling, but a confident expectation of eternal salvation based on God's promises. Pangako ng Diyos yan eh. Kaya hindi niya pwedeng pasubalian. Hindi niya pwedeng hindi gagawin. As long as you receive Jesus as Lord and Savior of your life, Jesus owns you. Kaya si Jesus na mag-aari, ang nagmamay-ari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano pang dapat nating katakutan kung ang Diyos na makapangyarihan, Diyos ng mga Diyos, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagpapabaya. Kaya ang sabi roon, a confident expectation of eternal salvation. Ibig sabihin, hanggat nananampalataya ka kay Jesus at sumusunod sa kanyang kalooban ng kaligtasan, ay taglay mo. So, ibig sabihin, mawawala yan pag nawala ang puso mo kay Jesus. Ibig sabihin, kapag nawala ng tiwala mo sa Panginoon, nawala na rin ang kaligtasan para sa iyo. Kasi hindi yan eternal doctrine that once you are saved forever. No, it's not. Dahil kapag nawala ang puso mo sa Panginoon, wala ka na rin sa Panginoon. Kaya yun yung iingatan natin. That's why mula nung makakilala tayo sa Panginoon, ayaw na nating mahiwalay sa Kanya. Kasi mahirap ang mahiwalay sa Panginoon. Nung tayo mga unbeliever pa, we know Jesus. But
we do know what to do to be more closer to Him. Ang alam lang natin, may Diyos. Pero tayo ang bahala sa ating sarili. Pero kapag ang buhay mo ay binigay mo kay Jesus at tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, come what may in your life, ang kanyang pangako, He will never leave you nor forsake you. Mula ho nang mabasa ko yan sa Biblia, hindi na ho yan nawala sa puso at isip ko. Kahit anong problemang dumating sa aking buhay, lagi ko na lang sinasabi, kasama ko si Jesus, ang mga problemang ito ay daan lang para lalo akong tumibay sa aking pananampalataya. Ganun kabuti ang Diyos eh. He wants us all na talagang patuloy na maging matibay, maging matatag, hindi matitinag kahit ano bang problema, pagsubok ang dumating sa ating buhay, hindi tayo bibitaw. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, kapit lang kay Jesus. No? Kapit lang tayo. Kahit ang tingin mo parang walang solusyon sa problema mo, kapit lang. Dahil merong solusyong ilihanda ng Panginoon. Just believe and have faith with God. Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Tatlong bagay ang ating pag-uusapan. God of hope, joy, and peace. Simulan natin sa God of hope. God of hope is a theological concept primarily from the New Testament. Kaya doon sa Romans chapter 15 verse 13, which refers to God as the ultimate source of all hope, joy, and peace. So wala nang ibang panggagalingan. No? Ang kapayapaan, ang kagalakan, at ang pag-asa, kundi ang ating Panginoon lamang. Hope in God is not just a fleeting feeling, but a confident, supernatural expectation rooted in His promises and character. So kaya talagang ang pag-asa hindi maiwalay sa atin kasi talagang ito'y inugatan na sa mga pangako, no, at sa karakter ng ating Panginoon. This hope fills believers with joy and peace. Sino ba yung mga believers na yon? Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw yun, kapatid. Kasi tayo yung mga mananampalataya. Even our first timer, si Sister Elizabeth B. Trosilia. No? Ang kapayapaan, kagalakan, at pag-asa ay para sa iyo din. Nasaan ba yung first timer natin? Ayan. Baka mamali ako ng tingin eh. Welcome po, kapatid. No? Hindi ka nagkamali ng desisyon na magpaunlak sa nag-imbita sa iyo because the Jesus is Lord Church is a non-sectarian full gospel Christian ministry. Welcome ka rito palagi. Just be with us. Na talagang ito ay unang regalo pa lang ng Diyos sa iyo na meron kang pag-asa, kagalakan, at kapayapaan. Amen po ba? Amen. And to each and every one of us, this is a gift of God to each and every one of us. No? Kaya nga ayaw na natin humiwalay. Mula nang makakilala ko sa Panginoon at talagang naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos, sinabi ko sa sarili ko at sa Panginoon, hindi na ako iiwalay sa iyo, Panginoon ko. Kung hindi pa ako born again, dami kong problema. Maniniwala ko ba kayo, I almost killed myself dahil sa isang babae. Minahal ko ng toto. Sabi ko pa noon, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Hindi siya kapangasawa ko, pero buhay na buhay ako. Buti na lang, no? Napakabait ang Diyos. Sige, palampakan natin ang Panginoon. Sunday coordinator ng aking may bahay, kaya hindi ko naisama. No?
Eh wala ako, so siya ang bahala sa second service. Kaya, yun. Pero sigurado ko sa puso at isip at mata ko, ganda ng misis ko. Wala pa kayo natin ang Diyos. This hope fills believers with joy and peace, not in a way that eliminates problem. Hindi ibig sabihin na meron tayong kagalakan, kapayapaan, pag-asa, excuse na tayo sa mga problema. In fact, siguro dati iisa problema mo. Pero nung makilala mo ang tunay na Diyos, dumami. Pero ang maganda ron, hindi katulad nung unbeliever pa tayo, ang bilis nating magbahala. Isang problema lang, di na natin maintindihan kung anong gagawin. Eh ngayon, si Satanas ang naiinis. Dami ng problemang ibinibigay sa iyo, bakit parang hindi ka natitinag? Amen? Pagpapakan natin ng Diyos. Because of that joy, peace, no, na ibinibigay sa atin ng Panginoon. It does not eliminate problems, but it gives you strength to sustain your faith in our God. Kaya ang problema, pasalamatan mo pag dumating sa iyo. Kasi diyan mo mapapatunayan ang buhay ang Diyos at lalong titibay ang iyong pananampalataya para lalo mong maranasan ang pag-asa, kagalakan, at kapayapaan. Amen. Because our God is a God of hope. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, basahin po natin from New International Version. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ito ang maganda eh, na naunawaan natin, napakasarap palang maging Kristiyano. Dahil laging kasama mo ang Diyos. And this verse will always give us ng tibay at tatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Isa-isahin ko sandali. But those who hope in the Lord, sino bang mga umaasa sa Panginoon? Amen. Kapag umaasa ka sa Panginoon, ang sabi mo rito, you will renew your strength. Nangihina ka, minsan dahil sa problema, parang gusto mong maglupaypay, pero hindi pa yung tulutan ng Diyos. Because He always carries you. Mula nung tanggapin at kilalanin mo si Jesus, lagi ka nang nasa kamay ng ating Panginoon. Malalaglag ka lang kapag ikaw ang kumuwala sa kanyang patnubay. They will soar on wings like eagles. Tingnan niyo mga agila. Bakit tayo kinumpara sa isang agila? Ang agila kasi walang kapaguran. Kampay ng pakpak. Di ba pag nasa itas, ang tingin natin hindi gumagalaw. Kasi pag hindi gumalaw ang pakpak niya, babagsak siya. Kaya kailangan niya kampay para lumipad. At higit sa lahat, ang pinaka-importante sa isang agila, nilalampasan niya ang bagyo. Yes, kaya niyang panoorin ng bagyo kung paano ito sumasalita. Kasi kaya niya lampasan eh. Yun ang lakas na ibigay ng Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin, kahit anong problema, suliranin ang dumating sa iyong buhay, hindi mo kailangang manlupay-pay. Nakakalungkot, siyempre, sino ba may gusto na may problema? Lalo mga believer, nagpapakamatay pa pag may dumating na problema. Pero tayo, nagagalak tayo kasi pag may problema, again, we will experience the move of God in our lives. Amen? Kasi nagpapatunay lang na muling mararanasan natin ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
Kahit gaano kalaking problema, ibigay mo yan sa Diyos, siya ang bahala dyan, at papalitan niya yan ng kagalakan. Amen. So ganun kabuti ang Diyos, and they will walk and not be faint. Lakad ng lakad. Hindi mapapagod. Ibig sabihin, pag tayo'y gumagalaw sa gawain ng ating Panginoon o ginagawa ang gusto ng Panginoon, kahit pagod ka na, hindi mo ramdam dahil ang nararamdaman mo ang lakas na galing sa Diyos. Amen. Key aspects of God as the God of hope. Ilang aspeto. Bakit siya ay Diyos ng pag-asa? One, He is the source of hope. Siya ang pinagmumula ng pag-asa. Kaya paano tayo mawawalan? Kung patuloy kang magtitiwala sa Diyos, hindi mawawala ang pag-asa sa iyo. Amen. God is the source and sustainer of all hope. This hope is a gift that flows from Him and is not dependent on circumstances. So hindi ito nakasalig sa mga pangyayari. Nasa pagtitiwala mo ito sa Diyos. Kasi iyon ang pakikinggan ng Diyos eh. Ang panalangin ng puso mo, kahit anong bigat ang nararanasan mo, hindi ka sumusuko because you know in your heart you have the God, the big God that can solve all problems in your life. Amen. Bakit ka susuko? Minsan akong nagkamali. Akala ko, katapusan ko na noon. Kasi talagang I got a knife at talagang iniwa ko itong pulso ko. Imagine, nanay ko kusinera, bawal ang mapurol. Silyo. Pero nangihiwa ko sa pulso ko eh. Nasaktan lang ako. Aray, sakit pala nito. Bitawan ko. Nakakalimutan ko magsusuicide nga pala ako. Yung pala may plano ang Diyos. Amen. I don't even know that I can be a pastor. Kasi nung ma-born again lang ako, laking kagalakan ng naranasan ko, sabi ko, Lord, hindi na ako hiwalay sa iyo. Hindi ko na pakikilaman uli ang buhay ko. Nung ako'y totohanan ng naglilingkod sa Panginoon, doon ko naranasan ang sarap pala na may Diyos sa puso. Tsaka ako sinabi sa sarili ko, buti na lang hindi ako namatay. Kasi impyerno ako, automatic eh. Pero binigyan ako ng pag-asa ng Diyos. And I don't even know na magiging pastor ako. Mangangalaga ng kanyang pastulan doon sa Arenda. Kaya nakakatuwang Panginoon, 2 service na rin po kami ron. Amen. No? Kaya talagang at talagang napakabuti ng Diyos. Because He is the source of hope. Amen. Kaya nung muling matingala ako sa langit, naramdaman ko muli yung pag-asa. Sinabi ko sa sarili ko, babae lang yun. Daming babae. Maganda pa sa kanya, naging misis ko. Yun, maganda ko. So talagang siya ang pinanggagalingan ng pag-asa. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. May mga binata at dalaga pa ba rito? Marami. Huwag kayong mawawala mo. At iba, dalaga na uli. Hindi dalaga pa. Talagang napakabuti ng Diyos. Kasi sabi rito, this hope is a gift that flows from Him and is not dependent on circumstances. Second, foundation of joy and peace. He fills believers with joy and peace. So natural pala sa atin yung kagalakan at kapayapaan. Kasi ang Diyos ang nabigay sa atin ito nung tayo makakilala sa Panginoon.
He fills believers. Sino ba to? Ikaw. Diba? Kaya kay Nanay Elizabeth, hindi ho nagkataon lang na narito kayo ngayon. It is the touch of God para maranasan mo ang pag-asa, kagalakan at kapayapaan ay totoo sa buhay ng bawat mananampalataya. This joy is a deep gladness, malalim na kagalakan. So hindi ang ibig sabihin, malalim na kagalakan, hindi biro. Talagang ikaw ay malulugot, magagalak sa piling ng ating Panginoon. From knowing God and peace is a positive blessing from a right relationship with Him. Kailangan magkaroon tayo ng tunay na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. And that is what you will have, no, Nanay Elizabeth. Hindi ka lalabas dito nang wala kang relasyon sa Panginoon. Sa Diyos ng buhay. Palakpakan natin ito. You need God and you need to have a good relationship with our God. Another supernatural power. Kaya ang sarap makakilala sa Panginoon, ang sarap ma-born again. Because we can have this supernatural power. Hope in God is not wishful thinking. It is a confident, enduring expectation that overflows through the power of the Holy Spirit. Yun ang nakakatuwa. Nang umakyat ang Panginoon doon sa langit, sabi ni Jesus, bababa ditong kasama natin ang mga aliw. Sa makatwid baga ay ang banal na Espiritu ng Diyos. So the Holy Spirit is with us now. Palakpakan natin ang Holy Spirit. A relationship of trust. Lalo maganda. Kasi may mga relasyong walang tiwala sa isa't isa. Lalo yung magkaibigan ng kahit nga ang tawag yun, yung kaibigan, yung close friend, best friend. Minsan nagkakasira pa rin yan eh. No? O di lalo na yung girlfriend and boyfriend. Kapag hindi totoo, it loses. Nawawala, nasisira. Kaya iba yung merong relationship with the trust. Trusting in God is the key to receiving His joy and peace. Kaya yung pagtitiwala natin sa Diyos, ito lang ang patuloy na nagpapatibay na tayo ay merong kapayapaan at pag-asa. Kaya hindi natin kailangan mawala ng pag-asa. Kahit wala ka ngayon, paglabas mo rito, meron ka na. Amen po ba? Do you believe that? Ay, nasa faith nyo na kung ano yung sinasabi ko. Ha? But it is true. You have that trust and peace God is giving you always, every day of your life. Nasa sa iyo kasi yan kung paano mo yan tatanggapin at gagamitin. Ang importante lang, yung mabuti, tama, at tapat na relasyon sa Panginoon. And you will have everything in your life. Yung sinasabing wala ka nang hahanapin pa. Siya lang, higit pa, sapat na, higit pa. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. This hope is not based on temporary feelings or external circumstances,
but on God's unchanging nature. Kaya ang sarap magpuri at sumamba sa Diyos dahil sa kanyang hindi nababagong kalikasan. Likas na mabuti, likas na mapagpala, likas na mapagmahal. Lahat ng kalikasan nasa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, wala na tayong mahanapin pa. Kaya wag mo nang isipin, hangarin na mahiwalay pa sa Panginoon. Amen. Palapakan natin yun. So, pinag-aralan na natin ang hope. Now, let's go to joy. May joy ba rito? Meron bang joy dito? Yung pangalan ng tao. May gift kay Pastor Alex. So we have the God of joy. Sabi nga ng Nehemiah chapter 8 verse 10, paraphrasing, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Kaya paano ka panghihinaan? Kapag ang kagalakan nasa iyo ang lakas galing sa Panginoon. The joy of the Lord is your strength. Kuha nga kayo ng partner. Get your partner, your seatmate. Yan. Sabihin mo sa kanya, the joy of the Lord is your strength. Amen? Sige, palapakan natin. Sabi nga ng Psalm 16 verse 11, in your presence there is fullness of joy. Diba? Ay, ang sarap pag may gawain, dalo tayo kasi pag nandun ang presensya ng Diyos, nandun ang kagalakan. Amen. Nandun ang kalakasan. Yes. Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Other verses emphasize rejoicing in God's goodness, salvation, and presence even amidst hardship. Sa gitna ng mga problema at suliranin, pwede mong maranasan ang kabutihan ng Diyos. Huwag mawala sa puso at isip mo ang pagliligtas ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin because He is our salvation. God of joy, interpret it to mean that God is inherently joyful. His joy is the source of strength for believers. So talagang sa mga mananampalataya ang kagalakan, ano? Kasi ang mga unbelievers, yung walang tunay na pagkakilala sa Diyos, minsan konting problema lang, sumusuko na. Minsan napabigat lang ng konti ang problema, pinakikialaman ng buhay nila. Nagsusuicide. Sa Japan, yayaman ng mga tao ron. Laki ng negosyo. Pero pag nalugi, di na nag-iisip yung may-ari. Hinahanap agad ang samurai at sasaksakin ang sarili. Feeling nila wala nang solusyon sa problema. Kaya napakapalad natin. Sabihin mo nga sa kapartner mo, napakapalad mo. Napakapalad mo. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Sige, pagpapalad ng Diyos. Kasi kahit ang problema meron tayo kapag nasa puso at isip mo, kasama mo ang Diyos, ba? Kahit may problema, ngingiti ka. Amen. Kaya hindi halatang may problema ka. Ay, ang believer, tignan mo, talagang gusot-gusot ang buhok. Talagang tignan mo pa lang, problemado na. Ay, lalo sa atin, paglinggo. No? Tignan nyo nga itsura ng mga katabi nyo. O, di ba? Pangalawa, ito pa ang mas maganda. Halata bang walang pera? Mayaman. Hindi halata, di ba? Tingin sa atin, mayaman. Labas ka dyan. Biglang may lalapit sa iyo. May hihingi o kaya may mangungutang. Kasi bihis mo pang executive. No? Ganon kabuti ang Diyos sa atin Kaya ako gusto ko lagi lingko. Kasi
Kasi paglinggo, parang yaman ko, nakabarong pa. No? Ganon kabuti ang Diyos. This joy experienced by believers through faith and is made possible because the Father rejoices over them with immense gladness. Ganun natutuwa ang Diyos sa mga Kristiyanong laging nagagalak. Kahit may problema at walang pera, di ba laging masaya? Yan ang sarap ng Kristiyano. Kaya hindi halatang wala tayong problema, basta nakangiti. The believer's experience of this joy. Another is strength and sustenance. The joy of the Lord is our strength, according to Psalm 28 and Nehemiah chapter 8 verse 10. Because it is a constant source of power that doesn't depend on circumstances. Kaya yung lakas at pagsustina nasa atin yan. Dapat lang lagi tayong nakakonek sa Panginoon. He knows everything. Pero hindi kanya pakikialaman kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. But if you obey God and His Word, tuwang-tuwa ang Lord sa iyo. Hindi ka pa umihiling, binibigyan ka na. Ganun ka buti ang sa experience eh. Wala pa akong hinihingi pero may biglang dumarating. Why? Nalugod ang Diyos sa buhay mo eh. Parang nung bata ka pa, ang magulang mo pag natuwa sa'yo, diba may regalo ka? Ngayon ka ng pera. Dahil penging piso, bibigyan ka agad. Bakit? Ang bait mo eh. Masunurin ka. Hindi ka pasaway. Pero pag pasaway ka, kahit 5 hingin mo, paano pa ibibigay sa'yo? Kasi pasaway ka. Diba? Ganon din ang Lord sa atin. If we are good to our God, He will bless us. But if you are bad to our God, He will punish you. Pero ibig sabihin pa rin nun, pag napalo ka, mahal ka ng Diyos. Dahil ayaw kang mapariwara. Pinalo ka para matuto ka. Para lalo mong pagbutihin ang buhay mo. So, ganun kabuti ang Diyos sa atin. A gift received. Through faith in Christ, believers are given the Holy Spirit who lives inside them. Kaya hindi lang Jesus, meron tayo. Meron pa tayong banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat ang buhay natin laging malinis sa harap ng ating Panginoon. Kasi kapag marumi ang ating puso, ang ating buhay, He will be out of our lives. Lalabas siya. Kapag mali na ang ginagawa mo. Pero kung tama yan, lalo kang mamahalin ng Diyos. Amen? Amen? Ganun kabuti ang Diyos eh. Allowing them to access God's joy and rest in His presence. Makakapanahan tayo sa presensya ng Diyos ng may kagalakan at kapahingahan sa ating Panginoon. A state of being, not just a feeling. This is different from mere happiness, which is temporary and dependent on external situations. So, ibig sabihin, ito'y isang makamundong katuwaan na panandalian lang. Nagkapera ka, natuwa ka, pero pag naubos, malulungkot ka na ulit. Pero kagalakan mula sa ating Panginoon, hindi yan mawawala kapag laging tama ang ginagawa mo sa buhay. Kasama mo ang Diyos.
nalulugod ang Diyos. Christian joy is a deeper state of contentment. Sabihin nga natin, contentment. So may mga tao hindi makontento. Halos nasa kanya ng lahat eh. Pero para sa kanya, kulang pa rin. Tingnan niyo mga mayayaman, gusto pa lalong yumaman. Pero walang kapayapaan sa puso at isipan, pati katabi, pag-iisipan. Lalayo sa katabi yun. Bakit? Ano nasa isip? Mamaya, pukpukin ako nito, kunin ang yaman ko. Kahit pamilya niya, iniilagan. Kaya mahirap din yung sobrang yaman pa naman. Kapag walang Kristo sa puso. Pero pag si Jesus ay nasa puso mo, mas lalong gusto ka ng Panginoon paginawahin, payamanin. Because your heart belongs to Jesus. Nasa iyo kapanatagan, nasa iyo kapayapaan, nasa iyo kagalakan. No? Kasi tinuruan tayo makontento kung anong meron tayo. Nawala sa mga unbelievers. Kasi nga kahit meron na sila, gusto pa magkaroon, pati nasa kapitbahay nila, gusto mapasa kanya pa. Imagine niyo yun. Pero tayo mga pinili at tinawag ng ating Panginoon, kontento tayo sa ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. That can be maintained even in hardship. Kahit nararamdaman natin, nararanasan natin ang hirap, hindi tayo nawawala ng pag-asa because we know God allows this for us to learn what we really need to do. Naranasan natin ang hirap para matuto tayo kung anong dapat natin gawin. Para makamit natin ang mga gusto natin sa buhay in a nice way. So, ganun kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And lastly, God of peace. Tatlo lang ito, matatapos na. Gusto niyo dagdagan ko? The God of peace is a title in Christianity referring to God as the ultimate source, maker, and giver of peace. Huwag na huwag tayong lalayo at iwalay sa Panginoon. Gusto mo ng kapayapaan? Ang Diyos ang kaya magbigay. Gusto mo ng kagalakan? Masarap ang kagalakan mula sa Diyos. Gusto mo ng kapanatagan? Ang Diyos lang din ang kaya magbigay niyan. Kahit anong problema dumating sa ating buhay, hindi tayo matitinag because we know God is always with us to answer all our prayers and to keep us always safe in any dangers in life, lalo na yung mga bagay na hindi natin alam na meron palang masamang mangyayari. Dahil nag-pray ka, hindi natuloy, iba ang na-aksidente, hindi ikaw. Sabi mo nga sa iyo ka-partner, kaya lagi kang mag-pray. Lagi kang mag-pray. Sa Arenda, meron kaming slogan. Ang aming slogan, pray every day, read the Bible daily, fellowship with the Lord always. And you will see the guidance of the Lord is always be with you. Amen. Palapakan natin yung Diyos. The God of peace is a title in Christianity referring to God as the ultimate source, maker, and giver of peace, which is understood as a state of tranquility that transcends circumstances. So this concept emphasizes God's role in reconciling people. Itong maganda. Tayo, ng believers po tayo, feeling natin, tayong bahala sa sarili natin. Kung anong gusto natin, pwede natin gawin. Pero
tingnan nyo ang ebidensya ng pagmamahal ng Diyos. Who we are in the sight of God. Pwede namang isang pitik lang ng daliri niya eh. Panibagong tao, kaya niya likayin. But He did not did it. Hindi niya ginawa. Nautasin ang lahat ng tao. Nagkaroon ng matinding unos. Lampas bahay, lampas bundok. Naubos ang mga tao, isa lang ang natirang pamilya. Pamilya ni Noe. Why? Because God loves people. Mula sa pamilya ni Noe, sumilang ang bagong lahi ng mundo hanggang dumating tayo sa panahon ito. At nakilala natin ang Diyos sa ating mga puso that really God is amazing God. Amen? Sabihin nga natin, God is amazing God. Nakakatuwa, tignan niyo yung mga katabi niyo. Sige, tignan niyo yung mga katabi niyo. Oh, ano yung tsura niya? Tama. Linggo ngayon, walang pangit sa atin. Bihis pa lang, gwapong-gwapo na. Pero okay, mag-alala kahit sa labas, gwapo't maganda pa rin tayo. Amen? Because we are born like Jesus. Siya, palapang natin ng Diyos. Sinilang tayo kawangis ng Diyos eh. O di walang pangit sa atin. Diba? Merong sinasabi ang Biblia, fearfully made. No? Pero, di ko alam kung sino yun. Basta tayo, maganda at gwapo. Amen. So this concept emphasizes God's role in reconciling people. Siya yung nakapag-reconcile sa atin eh. Anong pruweba? Mula sa langit bumaba si Jesus. Naging tao. Naranasang maging sanggol. Lumaki unti-unti hanggang dumating sa kanyang pagmi-minister sa mundo to save people of the earth, that those who receive Jesus as Lord and Savior of His life will be saved. Amen. Kaya natin naranasan pagliligtas ng Diyos eh. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala ang kanyang buktong na anak para magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso at isip na kahit anong gulo na nangyayari sa paligid natin, pero ang ating puso at isip payapa. Amen? Amen. Because we know God is with us. Amen. Sabihin mo nga sa partner mo, God is with us. God is with us. Palakpakan natin ng Diyos. Peace is seen not necessarily as the absence of conflict, but the presence of God in our lives. Another source and giver of peace. Sarap ng Diyos natin. Siya ang pinagmumulan. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan. God is the originator and sustainer of peace. The peace Christians experience is a result of the peace God made through reconciliation. So yung kapayapaan daw na naranasan natin, ito ay dahil sa kasundo ng Diyos sa bawat isa natin. Imagine, tayong dapat makipagkasundo sa Diyos eh. Pero siyang gumawa ng hakbang. Ibinigay sa atin si Jesus. Pero conditional. Hindi sa pilitan. But whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ang bawat isa sa atin at maging ang mga taong tatanggap at kikilala sa Panginoon, mararanasan niya ang kapayapaan ng Diyos. Ganon kabuti ang Diyos sa kanyang mga nilikha. And we are so blessed because God made us. Nilikha tayo ng Diyos.
Peace through reconciliation. God makes peace between people and Himself. So siya talaga yung bumuo ng pakikipagkasunduan. Ganon kamahal ng Diyos ang tao. He never wants people to perish, especially in hell. Kaya binaba si Jesus eh. Kaya lang, yun lang may malambot na puso na tatanggap at kikilala sa Panginoon ang siyang maliligtas, ang marireconcile sa Diyos, ang papasok ng langit, kasi hindi lahat tumalima. Kaya napakapalad ni Nanay Elizabeth, narito siya kasama natin. And you have that peace, Nanay Elizabeth. Never ever think na mahiwalay ka pa sa turo ng Panginoon that always give you the salvation of the Lord, the peace and joy. No? Ganon kabuti ang Diyos. The peace God offers is a state of tranquility that transcends difficult situation tulad ng sakit, kahirapan, kahit yung mga conflict sa pamilya. No? Ito yung nakakalungkot sa puso ng Diyos maging sa bawat isa sa atin kapag may pamilyang hindi nagkakasundo-sundo for just a simple problem. Simple things. Hindi na pagkasunduan, nag-aaway na. Wala yung unawaan. Wala yung pagmamahalan. Eh napakahalaga sa Diyos ang bawat pamilya. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, that is what God wants us to do, to treasure every family that we have. Mahalin natin ang ating pamilyang nire-represent, katulad natin ngayon na narito sa church bilang magkakapatid ay nagmamahalan. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen po ba? Amen. Kasi masarap ang pag-ibig mula sa Diyos ang ating nararanasan at ipinararamdam din naman sa iba. Kaya nga tayo, iba-ibang pamilya yung ating kinabibilangan. Pero dito sa church ng ating Panginoon, we are family. Amen? Amen. Iisang pamilya tayo. Kaya iyon ang pangangalagaan natin. Peace as a gift. So, regalo ang kapayapaan kasi hindi lahat meron yan. Yung iba nga, binibili pa yan pero hindi nararanasan. Kasi wala namang halagang kapayapaan. Nasa puso at isip natin yan para maging mapayapa tayo. The peace of God is a gift that is received. Tinanggap mo na ang regalo ng Diyos mula na makakilala ka sa Panginoon. Nasa iyo na ang kapayapaan ng Diyos. It is available to those who draw near to Him. So available lang ang kagalakan, kapayapaan, pag-asa sa mga lumalapit sa Kanya. Pero yung mga malayo, lumalayo, wala sa kanila yan. Puro gulo pa nga eh. Although achieving a state of purity to be in His presence is not possible on one's own merit. Peace in the Trinity. Kapayapaan sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. The title is considered applicable to all three persons of the Trinity. The Father, who planned the covenant of peace, Jesus, who is called our peace,
and the Holy Spirit who embodies peace. Kaya Trinity. No? Ang ating Ama na nagplano at nag-covenant ng kapayapaan sa atin. Si Jesus na tinawag na Diyos ng kapayapaan at ang banal na Espiritu ng Diyos who embodies peace in our lives. Conclusion na po tayo. Mabilis ba? Palagay niyo, mabilis? Ulitin ko. Joke lang. Romans 15:13, by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. This phrase concludes the verse's blessing, which begins by asking for the God of hope para i-fill tayong mga mananampalataya ng kagalakan, pag-asa sa pamagitan ng paniniwala. Kaya kung di ka naniniwala sa Diyos, wala ka nito. Wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan, wala kang pag-asa. Wala ang Diyos sa buhay mo eh. Kaya napakapalad natin. Sabihin mo nga sa kapartner mo, napakapalad mo. Diba? Napakapalad mo. Kasi sumasamba, sumasampalataya at naniniwala ka sa Diyos. Kaya meron kang kapayapaan, pag-asa, at kagalakan. Together, these concluding words emphasize that the overflowing hope received is a result of faith and the Holy Spirit's power. Yan ang resulta ng pananampalataya mo at ng kapangyarihan ng Diyos, ang kagalakan, pag-asa, at kapayapaan. Last line. May the God of hope fill you with all joy and peace and believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. The words highlight the active role of the Holy Spirit in enabling believers to have an abundant, overflowing, masagana pa, umaapaw pa ang pag-asa, which is founded on the joy and peace they find in trusting God.